pagmamahal. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, meron po tayong mga salita na simpleng-simple at kahit isang salita lang, pero tigib naman sa kahulugan. At kung parati natin yung naririnig, ay talaga namang nakakapagpabusog ng ating damdamin. Mga salitang katulad ng "mahal kita" o "sorry", no? At yung pagninilayan natin ngayon, yung salitang "salamat", no? Huwag naman natin tipirin yung mga salitang ito. Ngayon, pagnilayan natin tungkol sa pasasalamat. Kasi sa ating ebanghelyo, may 10 kitongin lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at humihiling na sila'y mapagaling. Pinagaling nga sila ng Panginoon. Pero alam nyo kung ilan ang bumalik? Isa lang. Sabi niya, "Nasaan na yung siyam? Di ba 10 itong aking pinagaling?" At pinayaon ng Panginoon itong lalaki ito dahil sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ang buhay natin ay isang malaking pasasalamat.
Kasi lahat po yan ay nanggaling sa Diyos. Pero dahil nga kung tinitipid po natin ito, yung imbis na salamat po Panginoon, ang una lumalabas sa bibig natin ay, Lord, pengi, ba't hindi ba ako binibigyan ng ganito? Tapos pengi pa. Hindi tayo nagiging masaya. Nakalimutan natin na sa simula't simula pa, hindi pa tayo humihingi, binigyan na tayo ng buhay, binigyan tayo ng paningin, binigyan tayo ng pandinig, pananalita, binigyan tayo ng katawan, binigyan tayo ng mga magulang, binigyan tayo ng bahay, binigyan tayo ng pagkain, binigyan tayo ng pang-aaral natin. No, lahat ibinigay na sa atin. Kaya sa totoo lang, maski hindi pa tayo humihingi, katakot-takot na ang biyayang tinanggap natin sa Diyos. Hindi pa tayo pwedeng magpasalamat. Ang maganda nga, pinopropose ko nga tignan nyo, mapansin nyo, ang buhay ay hindi nag-gauge kung ano ang wala tayo. Ang buhay ay nag-gauge ng kung ano ang meron tayo. Kaya nga, sabi nga, count your blessings. No? Bago man lamang tayo matulog sa gabi, let us count all the blessings that we have received for the day. Ano? At ang susunod na araw, ano ang gagawin natin? Matapos na tayo ay magpasalamat, napapansin natin na lahat ng meron tayo ay hindi atin. Kahit na pinaghirapan pa natin ito, kung hindi ito ikakaloob ng Diyos, hindi naman niya ibibigay sa atin. Kahit yung lakas natin na pinagtrabaho natin, yung lakas na yan ay hindi rin nanggagaling sa atin, nanggagaling din sa Diyos. Kung binigyan pala ako ng katakot-takot ng mga kaloob sa aking buhay, bukod sa aking pagpapasalamat, mapapaisip ako, kung hindi naman pala ito sa akin, bakit ko ito aabusuhin? Hindi naman ito sa akin, bakit ko wawaldasin? Hindi akin ito, may malaking responsibilidad ako na gamitin ang lahat ng ito, unang-una, para sa Kanya na nagkaloob dito sa akin, at yung para sa aking kapwa. Nagiging mga katiwala na tayo. At yung susunod na aspeto ng pagiging isang maayos na katiwala ay yung kanyang pagpupunyagi, no, yung gifts na binibigay sa kanya, kung gagamitin niya ito na maayos, mas mamumunga, no, ng mas maraming tao ang makikinabang. Kasama na rin po dyan yung kanyang accountability, no, sa ating Panginoong Diyos. Kung itrato niya ang kanyang sarili bilang isang mabuting katiwala, nais niyang ibalik ito sa Diyos sa pamamagitan ng maraming mga nagawa niya, no? Maraming tao na nakinabang doon sa mga gifts na yon. Samantalang isang taong hindi nagpapasalamat, hindi siya nagpapasalamat sa Diyos, winawaldas na niya yung mga gifts na binigay sa kanya, hindi siya marunong magpasalamat, susunod, wala pa siyang kapwang natulungan. Pagdating sa pinakadulo, pagdating na sa accounting at pagharap ng Diyos, hindi niya nagamit ng maayos, na ubos pa lahat ng mga biyaya na binigay sa kanya. Kaya ano ang gagawin po natin? Gawin nating pilosopiya ng buhay, ang pasasalamat. Kahit na akala natin nagkukulang tayo, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. At alam nyo kung ano mangyari, hindi po tayo mauubusan. Mas maganda pa, maraming tao tayong matutulungan, at pinakahigit sa lahat, nakapagbibigay tayo ng papuri sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng mga biyaya na ito. Panginoon, kung hindi pa po namin nabibigyan ng kaukulang pansin ang mga kaloob na ito nanggagaling sa inyo, humihingi na po kami ng tawad. Sapagkat ang buong buhay namin ay isang napakalaking pasasalamat. Ano man ang gagawin namin sa mga sumusunod na araw, nawa ito ay para sa iyong lalong ikadarakila. At naway gamitin namin kung ano man meron kami sa ikaliligtas ng aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.